May mga latay sa katawan na mula sa mga sugat ng nakaraan na hinding-hindi maghihilom gaano man kahabang panahon ang magdaan. At sa mga sandali na hindi natin inaakala ay magbabalik sa atin ang mga masasakit na alaala. Ikaw kabarangay, meron ka bang masakit na nakaraan? Dear Papa Dudut, hello po, kumusta kayong lahat? Gusto ko lang samantalahin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa inyong programa na Barangay Love Stories. Marami kasi akong napakinggan dito na mga kwento mula sa mga kabarangay natin na kinapulutan ko ng aral at inspirasyon sa buhay. Kaya nga nasabi ko na lamang sa sarili ko na gusto ko ring magpadala ng storya at magbakasakali na maitampok ninyo sa radyo. Pero bago po ako magpatuloy sa pagkikwento ay gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Carlos, 30 years old at taga Pasig City. Nagtatrabaho ako sa isang BPO company bilang isang agent. Sa edad kong ito ay wala pa akong sariling pamilya bagaman meron akong girlfriend, si Sandra, at plano na naming magpakasal sa susunod na taon. Ngunit hindi istorya ng pag-iibigan namin ang napili kong isalaysay, kundi ang karanasan ko noong kabataan ko sa kamay ng aking nanay, Amanda. Aray ko, Nay! Aray ko, dahan-dahan lang po! Baka matanggal na yung tenga ko sa lakas ng pagkakailan nyo eh! Kung pwede nga lang tanggalin ko yung tenga mo, bakit hindi, di ba? Wala ka talagang kadaladalang bata ka? Pinahihiya mo akong nanay mo eh! Ay, sorry po, Nay! Bitiwan niyo na po ako, parang awa niyo na! Ayan ang dapat sa'yo! Ayan pa! Ito pa! Aray! Aray ko! Tama na po! Tama na po, Nay! Masakit na po eh! Masakit? Kulang pa nga yan matapos mo akong ipahiya doon sa barangay gunggong ka! Mantakin mo! Kung matino ka ba namang tao eh, bakit ka magnanakaw ng kaning lamig doon sa karinderya ni Aling Odeng, ha? Sige nga! Hindi ko po matiis yung mga kapatid ko na kanina pa nag-iiyakan dahil sa gutom. At sumasagot ka pa talagang lintik ka! Bakit totoo naman po ah? Bakit kayo nananampal? Kung binibilan nyo na lang po sana kami ng pagkain, hindi kami magugutom. Hindi sana ako magnanakaw. Sige, sumagot ka pa! Ano, ha? Umanda ka sa aking bata ka, makikita mo ang hinahanap mo! Diyan ka lang ha, hahanapin ko lang yung... Teka, nasa na ba yun? Dapat nandito lang yun eh. Dito ko lang yung sinabit eh. Nay, ano po yung hinahanap nyo? Nay! Ano pa ba? Eh di yung... Eto! Nakita ko na yung hinahanap ko! Ano po gagawin nyo sa sinturon, Nay? Nay, wag po! Nay! Anong wag, ha? Dapat sa'yo, tinuturuan ng leksyon para matuto! Tama na po, Nay, para awa nyo na po, masakit na po! Wala akong awa sa katulad mong matigas ang ulo, ha? Dapat sa'yo, nilalatayan ng sinturon sa katawan para magtanda, ha? Ayun pa! Ayun pa! Ayun pa! Tama na po! Tama na! Masakit na po! Tama na! Ano? Ha? Sasagot ka pa ba ng pabalang sa akin? Hindi na po, Nay! Dapat lang yan dahil makakatikim ka ng husto sa akin. Ayaw ko sa lahat yung sinusumbatan ako na para bang hindi mo na yung kausap mo, ha? Ayus-ayusin mo, Carlos. Dahil kaya kitang patayin sa palo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sagot! Opo, Nay. Puisit na bata to. Napahiya ako. Tumigil ka na dyan! Kalalaki mong tao! Napakaiyakin mo! Papadudot, habang nagkakaedad ako at ang aking mga kapatid ay maraming pinagkait ang nanay namin sa amin. Una na nga doon ang kaligtasan sa loob ng pamamahay namin. Mabigat kasi ang kamay ni nanay at madalas ay nakakatikim kami ng palo sa kanya. At ang paborito niyang ipampalo simula pa lamang noong maliliit kami ay sinturon.
Walang araw na hindi ako nalalatayan ni nanay kaya naman punong-puno ng peklat mula sa sugat na dulot ng hampas at palo niya ang aking katawan. Dahil din sa kahirapan ay wala kaming sapat na makain kaya kinailangan kong kumayod sa pagtatrabaho para may pambili ng bigas at kakaunting ulam. Kung may sobra, pinambabaon ko yon sa eskwelahan. Pumasok ako bilang kargador sa palengke kapalit ng maliit na kita na madalas kulang na kulang para sa pamilya namin. Wala na kasi kaming tatay, iniwan na kami nito matapos mambabae. Si nanay naman ay mabisyo at hindi responsable. Kaya nga bilang panganay papadudot ay lalo akong nagsumikap. Tumayo akong magulang sa dalawa ko pang nakababatang kapatid na babae. Siguradong matutuwa nito yung mga kapatid ko. Si paborito nila tong niluto ko. Apritadang manok. Buti na lang, binayaran na ako ni Aling Osang kanina. Nakabili ako ng ulam. Ay, tara ba? Ano ba yun? Puntahan ko na nga muna. Nay! Ano ba yan, Narciso? Alam pa mo naman. Ay, di kaya. Buti pa tulungan na kita. Huwag kasi ang sahigang halikan mo. Nandito naman ako. Mamaya ka sa akin. Nay, sino po yung kasama ninyo? Ay, andiyan ka pala, Carlos. Buti pa tulungan mo tong Chong Narciso mo. Dali. Huwag yung pinanonood mo lang kami dito. Ay, Narciso si Carlos, panganay ko. Carlos, ano ba? Tutulala ka na lang ba dyan o tutulungan mo ako rito? Opo. Sige po. Halika, iupo natin siya sa bangko. Opo, Nay. Nagugutom ako. Nakakaamoy ako ng mabango. Ha? Ay, oo nga no. May niluluto ka ba, Carlos? Meron po. Buti naman dahil gutom na raw ang tiyong mo. Pero para po kasi sa mga At kailan kita tinuruan maging maramot, Aber? Parang pagkain lang pinagdadamot mo pa. Hala, sige. Pumunta ka doon sa kusina at ipaghain mo kami ng tiyong mo. Nay! Huwag mo akong simangutan ng ganyan, tatamaan ka sa akin. Ubus na yung ulam na niluto ko para sa mga kapatid ko. Oo eh. Sensya na. Napasarap kain ko. Di naman nasabi ng nanay mo na masarap palang magluto yung anak niya. Oo, kapag may lulutuin. Katulad ngayon. Hindi nyo man lang po ba tinirhan yung mga kapatid ko? Pati yung tinabi ko para sa kanila, kinain nyo rin eh. Aba, parang pagkain lang nanunumbat ka na. Tsaka wala pa naman dito yung mga kapatid mo Di na nila malalaman na nagluto ka. Buti pa, ibili mo na lang sila ng delata. Di naman maaarte yung mga yon. Tsaka, huwag ka nga magsasalita ng ganyan sa Chong Narciso mo. Ha? Matuto ka igalang siya dahil simula sa araw na ito, dito na siya titira sa atin. Oo, Carlos. Tama tong nanay mo. Bahay ko na rin to. Bakit po? Kasi boyfriend ko na siya. Siya na ang magiging bagong tatay ninyo. Ano po? Tama-tama. Malapit pa naman ako sa mga bata. Wala kasi akong anak kaya naman ako na ang magiging tatay ninyo, ha? At ayoko sa lahat, yung palasagot at saka yung matigas ang ulo. Tandaan mo! Papadudot, masama ang loob ko sa nanay namin dahil hindi niya ginagampanan ng maayos ang pagiging magulang. Na-question ko tuloy ang Diyos kung bakit sa dinami-rami ng pwedeng maging ama at ina ay sila pa ni tatay ang kinamulatan namin. Tapos hindi pa talaga nakontento si nanay dahil mas ginawa niyang impyerno ang buhay namin noong pinatuloy niya sa pamamahay namin si Chong Narciso.
Hindi yun ang unang beses na nag-uwi ng lalaki sa bahay si nanay at pinakilala sa amin bilang bago naming tatay. Siguro ay panglima na si Chong Narciso dahil panandalian lamang ang mga nauna niyang karelasyon. Pero ito ang nagtagal at masasabi kong nagtiis sa ugali ng nanay namin na may pagkataklesa. Sa kabilang banda ay may pagkakapareho rin naman sila ng ugali at gawi. Tulad nga ng pagiging sugarol at pag-inom ng alak. Sobrang lungkot mga kapuso ng naging buhay namin. Bagay na nilalabanan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mataas ang pangarap ko sa buhay. Sa katunayan ay gusto kong kumuha ng medisina. Pero alam kong suntok sa buwan ang pangarap kong yon, lalo na sa estado ng pamumuhay namin. Kaya naman nakontento na lamang ako na marunong akong bumasa, sumulat, bumilang at nakakaintindi ng kaunting Ingles para hindi ko na hangarin pang makatungtong ng kolehiyo. Tuluyan ko nang pinagtuunan ng pansin ang pagtatrabaho para kumita ng pera. Nangarap ako na makapag-ipon para makabukod na, Papa Dudut. Gustong-gusto ko na kasing umalis sa bahay namin dahil pakiramdam ko pag nanatili pa ako ng matagal doon ay masisiraan ako ng ulo. Mapagtiis akong tao. Pero hindi ko na alam kung kakayanin ko pa bang makisama sa nanay at tatay-tatayan ko. Lalo na at mukhang hindi uso sa kanila ang pagbabagong buhay. Kaya naman nagsikap ako at nagdoble kayod sa pagtatrabaho upang makapag-ipon ng pangrenta ko sa apartment. At nagawa ko naman makalipas ang ilang buwan na pagtitiis at pagtitipid, Papa Dudut. Nay, magpapaalam po sana ako. Ano yon? Bubukod na po sana ako ng tirahan. Ano ka mo? Bakit? Ayaw mo na ba rito sa bahay natin? Gusto ko po gusto ko pong maranasang mamuhay mag-isa kaya alis na po ako. Oh, saan ka naman pupunta? Magre-renta po ako ng apartment. Kabaliwan. Magre-renta ka meron naman tayong bahay. Hindi nga lang simentado at may konting mga butas sa bubong. Isama mo na rin yung medyo mainit pagtanghali kasi walang kisame pero wala ka namang binabayaran buwan-buwan. Tapos bigla mong gustong umalis at magrenta na lang. Sira ulo ka ba? Ay nako, naghahanap lang yata ng pagkakagastusan niya anak mo eh. Aba mo ka maraming pera. Hindi po, hindi. Bakit ka nga kasi aalis para magrenta? Siguro ayaw mo nang makita ang pagmumukha namin ng nanay mo, ano? Aminin mo na lang kasi, Carlos. Totoo ba yon, Carlos? O baka naman, ayaw mo nang mahingan, kaya gusto mo na lang umalis. Ay, nako. Ayan naman ang hindi pwede. Kailangan mo pa rin magbigay, ha? Kahit hindi ka na nakatira dito sa bahay, Carlos. Bakit po may pinagkakakitaan naman po kayo ni Chong. Ayan, diba? Sinasabi ko na nga be. Gusto lang tumakas sa responsibilidad niyan. Yang anak mong yan, Amanda, nako. Ay, nako. Lintik ka talagang bata ka. Kung ano-anong naiisip mong gawin. Ay, kahit kailan sakit ka talaga sa ulo ko. Manong pumirmi ka rito sa bahay natin at maghanap buhay na lang para may pangambag ka. Kita mong di sapat yung pinagkakakitaan namin ng Chong mo. Pa-extra-extra lang siya sa construction, di ba? Ikaw lang ang inaasahan namin na makakapagbigay ng regular. Tapos plano mo pa kaming takasan. Hindi naman po sa ganun. Anong hindi sa ganon? Sinasabi mo lang kanina na may pinagkakakitaan naman kami. Sabihin mong hindi, sasampalin ko yung bunganga mo. Sobra naman kayo magsalita sa akin, ay. Buong buhay ko tumulong ako sa pamilya natin sa abot ng mga kaya ko. Kahit nga nung maliit pa ako eh. Mas ako na nga yung nagtatrabaho para may pambili tayo ng pagkain tapos kayo. Kung hindi nakatunga nga lang dito sa bayo kaya nakikipagchismisan sa mga kapitbahay, nandun kayo sa sugalan. Aray ko! Bakit niyo po ako sinampal? Sa tingin mo, bakit? Namumuro na yung bibig mo, lumalaki kang bastos at palasagot.
Amanda, gusto mo bang ako na ang umupak dito sa anak mo, ha? Ayoko sa lahat yung bastos at palasagot na akala mo kung sino eh. Sige, Narciso. Turuan mo ng leksyon niyang batang yan para maalala niya kung ano lang siya sa pamamahay na to. Tama-tama. Matagal nang hindi nakakasuntok tong mga kamao ko eh. Lagot ka sa akin ngayong ungas ka. Masyado kang madaldal, Carlos, ha? Nakakarindi ka na. Ha? Chong, teka, wag po. Ano? Nay, saklolo, wag po! Papa Dudut, ilang suntok at tadyak din ang inabot ko kay Chong Narciso bago niya ako tinigilan. Dinuraan din niya ako at ininsulto. Kung ano-anong pangit at masasakit na salita ang sinabi niya sa akin dahilan para magtanim ako ng matinding galit sa kanya. Kasabay ng mga sariwang pasako sa katawan ng pagkirot ng mga nagdaang latay mula sa sinturong ginamit ni nanay sa panghampas sa akin noong araw. Kaya nga kahit na malaki na ako noon ay malaki rin ang takot ko sa sinturon. Pag nakikita ko kasi ang bagay na yon ay naalala ko ang masakit at masamang nakaraan ko simula pagkabata. Bukod doon ay malaki din ang takot ko kay nanay, kaya 5 buwan ding naantala ang plano kong bumukod. Ngunit natuloy din ang pag-alis ko sa bahay namin at kahit na nakakatakot mamuhay ng mag-isa, kinaya ko at nagsikap ako na magpatuloy sa araw-araw. Doon ako nakapasok sa BPO sa tulong ng kaibigan ko at masasabi ko na kahit papaano ay umasenso ang buhay ko. Nagpapadala pa rin ako ng pera kina nanay para meron silang panggastos. Pero hindi ko sinabi sa kanila ang kinakaroonan ko dahil ayoko na matunton pa nila ako. Kaya lang makalipas ang 6 na buwan ay may inamin sa akin ang kapatid ko na ikinagulat ko ng husto. Papa Dudut. Nasaan na yung Narciso na yun? Ilabas niyo yung taong yun, Nay! Asa na? Ano? Ano bang? Ha? Maghunos dili ka nga, Carlos! Bakit ka ba nagwawala? Tinanong niyo pa talaga kung bakit? Sa bagay, wala kayong alam o baka naman alam ninyo kung bakit pero wala lang kayong pakialam. Ano ba kasi yon? Asa na yung lalaking yun? Ilabas niyo siya, Nay! Wala rito si Narciso. Umalis siya. Ilang araw na rin. Hindi pa siya umuuwi. Ewan ko nga kung bakit eh. Ano bang kailangan mo sa kanya, ha? Bakit mo siya hinahanap? Malaki yung atraso sa akin ng taong yun. Ano nga ang ginawa sa'yo ni Narciso? Sa akin wala, pero sa kapatid ko meron. Pero dahil wala kakayahan yung kapatid ko na pagbayarin ang hinayupak na yun, ako na lang ang gagawa nun para sa kanya. Ha? Ano bang sinasabi mo? Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Pinagsamantalahan na kinakasama niyong yun yung kapatid ko, Nay. Ano ka mo? Huwag niyo sabihin hindi niyo alam yun. Hindi ko talaga alam. Wala namang sinasabi yung kapatid mo sa akin, kaya... Eh paano magsasabi yun sa inyo? Eh kulang na nga lang kalimutan nyo ng mga anak nyo kami. Sa sobra-sobrang pagmamahal nyo dun sa lalaking yun. Di ba? Di ba mas kinakampihan nyo pa siya kaysa sa amin? Huwag nyo sabihin hindi. Ako mismo naranasan ko noon nung nandito pa ako. Alam nyo kasalanan nyo kasi talaga to eh. Ano? Bakit ko naman to naging kasalanan? Kasi kayo yung nagpatuloy sa lalaking yun dito sa pamamahay natin. Mas inuna nyo lumande kaysa magpakananay sa mga anak nyo. Sumusobra ka na sa mga pinagsasabi mo sa akin, ha? O bakit? Ako pa talaga yung sumusobra eh. Kumusta naman kaya kayo? Hoy, ako pa rin ang nanay mo, ha? Kaya wala kang karapatang bastusin ako ng ganyan. At kayo, may karapatan na pabayaan kami simula pagkabata. Hindi dapat ganun yung nanay, di ba? Sa pagkakaalam ko, ang nanay dapat responsable, mapagmahal at gagawin ng lahat, maprotektahan lang ang anak niya. Pero hindi. Kabaliktaran kayo lahat ng mga magaganda at mabubuting katangian na sinabi ko. Yung inyo kasi, pangit at masama. Kaya kasalanan nyo kung bakit napahamak yung kapatid ko eh. Humanda kayo kasi papakulong ko rin kayo. Bakit kasama ako? Carlos naman, huwag mo namang gawin yun. Nanay mo pa rin ako eh. Parang awa mo na, Carlos. Maawa ka naman sa akin. Ayoko mabulok sa bilangguan. Ano maawa? Eh kayo nga hindi kayo naawa sa amin noon kaya bahala kayo sa buhay nyo. Carlos naman, huwag mong gawin sa akin to. Nanay mo pa rin naman ako. Nanay ka nga namin pero kahit kailan hindi ka naman nagpakananay sa amin. Kaya ano pang saysay na kilalanin ka naming nanay? Sige nga. Wala, di ba? Wala!
Papa Dudut, galit na galit ako sa nanay ko dahil pakiramdam ko ay hinayaan lamang niya na mapahamak ang kapatid ko sa kamay ng kinakasama niya. Kaya naman sinisisi ko siya ng husto sa mga nangyari at kinamuhian pagkatapos. Bukod doon ay sinisisi ko rin ang sarili ko dahil mag-isa lamang akong tumakas noon sa poder ng nanay namin. Dapat ay sinama ko pala ang mga kapatid ko at hindi ko sila iniwan. Desidido na ako noong sampahan ng kaso ang tatay-tataya naming si Narciso, kaya lang bigla naman siyang inatake sa puso at tuluyang natulog sa kamatayan. Para sa akin, kulang pang kabayaran yon sa kanyang pagkakasala kaya naman hindi ako tuluyang natahimik. Paulit-ulit kong hiniling na sana'y masunog sa impyerno ang kaluluwa niya. Abot langit ang galit ko sa taong lumapastangan sa kapatid ko. Hindi ko rin naman maihabla si nanay dahil naawa ako nung nakita ko siyang nagluluksa sa biglaang pagkamatay ng kinakasama niya. Pero andun pa rin yung matinding galit sa puso ko para sa sarili kong ina, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagdesisyon akong kuhanin sa poder ng nanay namin ang dalawa kong kapatid. Bagay na mariin niyang tinutulan noong una. Marami siyang sinabi at nagmakaawa siya na kesyo pag umalis kami ay maiiwan na lamang siyang mag-isa. Sinumbatan ko siya na wala naman siyang kwentang nanay at hindi naman niya kami kayang ipagtanggol laban sa ibang tao. Kaya nga naging bingi ako at hindi ko pinakinggan ang panambitin niya. Umalis kami ng mga kapatid ko sa poder niya at pinabayaan siya. Nangako ako sa mga kapatid ko na gagawin ko ang lahat upang mabuhay kami ng payapa. Makaraan nga ang 1 taon ay inamin sa akin ng pangalawa kong kapatid na nakausap niya ang nanay namin at gustong gusto raw akong makita. Nung una ay nagalit pa ako sa kapatid ko dahil pinagbawalan ko na silang makipag-ugnayan ulit sa nanay namin. Pero pinaintindi nila ng bunso namin na kailangan kami ni nanay, Papa Dudut. Kaya nga kahit labag sa kalooban ko, pumayag akong bumalik sa dati naming tirahan at nadatnan ko doon ang nanay namin na may kargang sanggol, Papa Dudut. Nay, Carlos? Carlos, anak! Buti naman umuwi ka. Ang tagal ko nang hinintay ang pagbabalik mo, nak. Buti naman. Buti naman. hindi po ako umuwi. Sa totoo lang, labag sa loob ko na bumalik pa dito sa bahay natin eh. Wala naman po kasing magandang alaala sa lugar na to kundi yung pagmamalupit at pang-iinsulto nyo sa akin. Masaya na po kami ng mga kapatid ko na mabuhay ng malayo sa inyo. Alam ko. At tama naman talagang ginawa ninyo. Yung iwan ako kasi hindi ako naging mabuting ina sa inyo. Yung totoo, simula nung umalis kayo ng mga kapatid mo napagtanto ko ang mga pagkukulang ko. At walang araw at gabi na hindi ako umiiyak at nagsisisi sa mga kasalanan ko sa inyo, anak. Lagi kong dasal sa may kapal na sana isang araw umuwi kayo rito sa bahay natin. Dahil hindi ko naman alam kung saan ko kayo pupuntahan. Hindi ko naman alam kung saan kayo hahanapin dahil tuluyan na kayong lumayo sa akin. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Umasa ako na magkikita pa rin tayo, na makikita ko pa rin kayo. Kaya nga, araw-araw kong inaabangan ng mga kapatid mo sa eskwelahan nila. Gusto ko kasi sana kayong makausap, anak. Gusto ko kayong makita. Para saan pa? Di ba, pinabayaan nyo na kami? Noon pa man parang ayaw nyo na sa amin kasi pabigat lang kami sa inyo eh. Tapos ngayon na umalis kami, nagpakalayo-layo. Saka nyo kami biglang gusto makita, mahanap. Para humingi ng kapatawaran. Ay, wala na ring saysay.
Wala na, Nay. Alam ko naman yun pero gusto ko pa rin subukan. At saka nakakahiyaman pero nangangailangan din kasi ako ng tulong eh. Wala naman akong malapitan. Wala akong mahingan. Galit na sa akin yung mga kapitbahay natin, anak eh. Tapos, wala naman tayong kamag-anak dito sa malapit. Eh kung ako lang naman kaya ko namang tiisin eh. Yung hirap, yung gutom, yung pag-iisa, kaya kong tiisin lahat yun. Pero kawawa yung anak ko eh. Kawawa yung kapatid ninyo. Kawawa yung anak nyo. Kapatid namin. Oo. Ang baby na to. Kapatid ninyo ang baby na to, Carlos. Nung namatay si Narciso, tsaka ako lang nalaman na nagdadalang tao pala ako. At nakuha nyo pa talagang magluwal ng bata sa mundo na papabayaan nyo lang naman din. Di ko naman ginusto ito eh. Ilang beses, Carlos. Ilang beses ko nga naisip na ipalaglag na lang tong kapatid ninyo eh. Kaya nga kinakain na ako ng konsensya. Tinatalaban pa pala kayo nun? Carlos naman. Alam ko na malaki ang pagkakasala at pagkukulang ko sa inyo ng mga kapatid mo. Lalo na sa'yo. Dahil pinakargo ko sa'yo noon ang responsibilidad ng pagiging isang magulang. Pero wala naman akong naalala na tinuruan kitang maging masama ah. Hindi rin naman likas sa'yo yun kaya nakikiusap ako. Kahit na para na lang sa kapatid mong to. Tulungan mo siya. Tulungan mo kami, nak. Parang awa mo na. Wala na talaga ako ibang malapitan eh. Ikaw na lang. Kaya sana wag mo namang ipagkait sa amin ang awa mo. Papa Dudut, akala ko ay tuluyan ang naging bato ang puso ko ngunit hindi pa rin pala. At napatunayan ko yon noong nakaramdam pa rin ako ng habag sa nanay ko at sa sanggol na kapatid namin sa dati niyang kinakasama na si Chong Narciso. Naawa ko ng husto sa sitwasyon nila at kahit na ayoko na muling pabalikin siya, sa buhay ko ay pansamantala kong kinalimutan ang mga kasalanan niya sa amin. Oo, kinupkup ko ang nanay at kapatid ko at pinatira sa nirerentahan naming apartment kung saan naninirahan din ang dalawa ko pang kapatid na babae. Nagsama-sama ulit kami at nakita ko naman ang pagbabago ng nanay ko. Pero hindi pa rin ako ganon kakomportable sa presensya niya. At kahit na ginagawa naman niya ang lahat para mapatunayan na nagbago na siya ay hindi pa rin mawala sa akin ang takot na baka anumang sandali ay maaari niya ulit kaming saktan. Mabilis na lumipas ang maraming taon at nagkaroon ng karamdaman ang nanay namin. Pagkatapos ay na-stroke pa siya, hindi lang isang beses kundi 2 ulit pa. Dahilan para maparalisado ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, Papa Dudut. May masakit po ba sa inyo, Nay? Meron. Pero hindi katawan ko. Kung tutuusin wala na nga akong maramdaman sa katawan ko. Hindi ko na maigalaw. Hindi ko na mailakad. Baldado na ako, anak. Po kayo mag-alala kasi naghahanap naman ako ng pwedeng mag-therapy sa inyo eh. Yung home base para hindi na kayo mahirapan. May kaibigan ako na na-stroke din yung nanay niya pero pagkatapos naman ng mga gamutan tsaka ng therapy, nakalakad naman ulit. Pero gagastos ka pa eh. Ayoko naman nun. Nahihiya na nga ako sa'yo, anak. Pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat sa mga kabutihan mo kasi naging masama akong nanay sa'yo nung araw. Nakaraan na po yun, Nay. Tsaka sa ilang taon naman nating pagsasama rito sa bago nating tirahan sinubukan naman ninyong bumawi. Sinubukan yung maging mabuting nanay sa akin, sa mga kapatid ko.
Kahit na nung una, naiilang ako tsaka hindi ako sanay. Pero unti-unti naman nakumbinsin niyo ako na tuluyan ko na nga kayong mapagbagong buhay. Ewan ko ba naman sa akin? Kung bakit huli ko pa napagtanto lahat-lahat yun. Kung kailan nasaktan na kayo ng husto ng ibang tao at ng mismong mga kamay ko. Sa tuwing nakikita ko yung mga peklat ninyo sa katawan, dulot ng mga latay ng sinturo na hinahampas ko sa inyo nung araw natutulog ang puso ko. Hinayaan ko kayo na mapahamak at abusuhin ng ibang tao dahil naging mahina at makasarili ako. Araw-araw, Carlos. Araw-araw, inihingi ko ng tawad sa Diyos ang mga kasalanan ko sa inyo. At ngayon na may sakit na ako, pakiramdam ko, ito na yun. Ano pong ibig niyong sabihin? Ito na yung kabayaran ko sa mga kasalanan ko sa inyo. Ang tuluyan ng mawala sa mundong ito. Papa Dudut, nagkaiyakan kami ni nanay matapos ng pag-uusap naming yon. At nung tumahan na kami ay nakumbinsi ko siya na kainin ang dala kong pagkain. Kung noong araw si nanay ang nagsusubo sa akin, pero nang mga panahong yon ay siya na ang sinusubuan ko. Nangako sa akin ang nanay na gagawin niya ang lahat para lumakas nang sa ganon ay patuloy siyang makabawi sa amin na mga anak niya. Kaya lang ditong 2025 lang ay tuluyan nang sumakabilang buhay ang nanay namin. Masakit, malungkot at kahit na may hindi kami pagkakaunawaan noong araw, ay masasabi ko na mahirap pa ring mamatayan ng magulang. Pero masaya naman kaming magkakapatid dahil kahit papaano, naranasan at naramdaman namin ang pagmamahal ng isang ina. Isang ina na bumawi sa kanyang mga pagkukulang. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok sa programa ninyong Barangay Love Stories, ang storya ng buhay namin. Nawa ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin, lalong-lalo na po ang mga magulang. Hiling ko lang na tratuhin ninyo ng tama, mahinahon at may pagmamahal ang inyong mga anak. Gawin ninyong ligtas ang tahanang kalalakhan nila dahil yon ang magsisilbi nilang pahinga pag binalikan nila ang mga ala-ala ng nakaraan sa tuwing nakakaramdam sila ng kapaguran sa buhay na ito. God bless and more power po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Carlos. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating Barangay Love Stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pag mahal natin ang isang tao ay hindi tayo gagawa ng isang bagay na makasasakit sa kanila. Aalagaan natin sila at gagawin natin ang lahat upang tuparin ang ating mga pinangako. Ikaw, kabarangay, paano mo na ipapakita ang pagmamahal mo sa iyong karelasyon? Dear Papa Dudut, may mga pag-ibig talaga sa buhay ng tao na dumarating sa isang pambihirang pagkakataon. Yun bang hindi natin hinahanap o inaasahan, ngunit gumagawa ang kapalaran ng paraan upang ating matagpuan. Yan ang eksaktong karanasan ko sa buhay nang makilala ko si Nico. At yun din ang rason kaya ako napasulat sa inyong programa na Barangay Love Stories. Pero bago po ako magpatuloy sa paglalahad ng aking istorya, ay magpapakilala muna ako sa mga kabarangay po natin. Ako nga pala si Mariela, 34 years old at taga Quezon City.
Nagtatrabaho ako bilang branch personnel sa isang kilalang pawn shop at matagal na akong nangangarap na makapagpadala ng sulat sa inyong istasyon. Magsisimula ang lahat 3 years ago kung kailan ay okay na ako. Ready na akong tumandang dalaga at ang mantra ko sa buhay ay hindi ko kailangan ng lalaki. Alam mo, buti pa. Ano? Umalis ka. Saan naman ako pupunta gago nitong... Gaga ka rin pero dun sa sa dance floor. Sige na, sumayaw ka. Go, go, go. Igalaw mo yung katawan mo. Para mawala ang pagiging tensyonado. Enjoy the night. Ubusin ko lang tong iniinom ko tapos sunod ako sa'yo. Ha? Uy, sure ka? Mamaya, umiskapo ka na lang dyan bigla kasi tinatawagan ka na ng jowa mo para mag-check-in. Hoy, shut up. Huwag ka na maraming ebas dyan. Sige na, sayaw na. Go, girl. Enjoy the music. Alam ko kanina mo pa bet na bet magwala sa dance floor. Sige na nga, ito na, ayan. Uy, sumunod ka, ha? Kung hindi, lagot ka sa akin. Oo, susunod ako. Sige na, go na. Bye. Okay. Teka, okay na siguro tong pwesto ko, no? Sakto, ang ganda ng music. Nakakaganda sa bayan. Naku, pasensya ka na, miss. Halika, tulungan na kitang tumayo. Akin na yung kamay mo, alalayan na kita. Salamat. Nasaktan ka ba? Hindi naman, pero nagulat lang ako. Pasensya na ulit ha, matao kasi kaya hindi kita napansin. By the way, ako nga pala si Nico. Ikaw, anong pangalan mo? Ha? Ay, sabi ko, anong pangalan mo? Ako nga pala si Nico. Ako nga pala yung future girlfriend mo. Ano? I mean, Mariela. Mariela ang pangalan ko. Nice to meet you, Mariela. Papadudot nung nakita ni Feby ang eksena ay agad na rumampa ang kaibigan ko papunta sa dance floor. Hindi para sumayaw kundi para pasimple akong itulak at bungguin papalapit kay Nico. Good catch na raw kasi ito, guwapings at mabango. Kung todo iwas naman akong madikit sa lalaki na noong ko pa lamang nakilala kesyo natatakot ako na baka meron itong kasamang girlfriend na nasa paligid at pag nakita kami ay bigla na lamang akong sabunutan at iskandaluhin. Pero sa awa naman ng Diyos ay wala naman. Bago kami naghiwalay ni Nico ay kinuha niya ang number ko at tinext ako. Doon na nagsimula ang aming komunikasyon. Foreigner si Nico pero lumaki siya sa Pilipinas kaya marunong siyang magtagalog. Masasabi ko na gwapo, matangkad, makisig at malakas ang apil niya. Hindi nagtagal ay niyaya niya akong lumabas para makipag-date. Tapos ay nasundan pa yon ng marami pang date hanggang sa nagtapat na siya ng pag-ibig niya sa akin. Nung naging kami, masasabi ko na isa yon sa mga pinakamasayang sandali ng buhay ko. Sarap ng ganito, no? Hmm? Yung magkasama lang tayo rito sa apartment ko. Nakahiga ka sa lap ko habang nanonood tayo ng paborito nating movie. Ganun. Oo nga eh. Nakaka-relax talaga. Alam mo, sobrang saya ko pag magkasama tayo. Ako rin naman. Tsaka kahit na nakakaisang taon na tayo, pakiramdam ko kahapon lang tayo nagkakilala. Talaga? Paano mo nasabi? Paano ba? Yung intensity,
Yung dating ng mga feelings ko kapag kasama kita, katulad pa rin nung nararamdaman ko nung unang beses na nagkakilala tayo. Nung nabunggo kita sa dance floor? Oo. Alam mo, ang totoo, kahit na nasaktan ako ng slight dun sa pagkakaumpog ko kinilig naman ako kasi gwapo-gwapo mo. Kahit kailan napakabulera nitong girlfriend ko. Uy, hindi kaya yun bola. Alam ko naman. Siyempre, nagbibiro lang ako. Pero, ako rin naman. Ano yan? Na habang tumatagal tayo, mas nadadagdagan yung pagmamahal ko sa'yo. Kumbaga, corny man pakinggan pero araw-araw kitang minamahal. Lalong minamahal. Ikaw yata yun ang bobola sa atin Uy, hindi kaya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Naniniwala naman ako. Ramdam ko kaya na mahal mo ko. Aba dapat lang dahil para sa akin, ikaw na ang babaeng nakikita ko na makakasama ko hanggang mangulubot tayo. Grabe naman yung mangulubot. Pero kailan mo ko planong ipakilala sa pamilya mo? Ha? Paano naman napunta dyan yung usapan? Wala lang. Natanong ko lang kasi kung ako na yung babae na nakita mo na makakasama mo hanggang mangulubot tayo, ibig sabihin may plano ka ng pakasalan ako, tama? Tama. Pero bago tayo magpakasal, kailangan muna nating hingi ng approval ng mga magulang natin, di ba? Okay ka na sa pamilya ko, approve ka na kina mama at papa, pati sa mga kapatid ko. O, sama mo na yung mga alaga naming aso at pusa, di ba? Pero ako ba? Tingin mo, approve kaya ako sa parents mo? Tingin ko naman, oo. Kahit na pinay ako? Ah, Pero baka magbago pang mga isip nila pag nakilala nila ako. Kaya sana ipakilala mo na ako sa kanila. Paano naman may panahon pa sila para magustuhan ako? plano ko naman talaga yun, babe. Pero dumidiskarte pa ako eh. Naniniwala naman ako na magugustuhan ka nila. Na ikaw ang makakapagpabago ng puso na nakatali na sa tradisyon namin. Pero babe, kailan nga? Kailan mo ko plano ipakilala sa kanila? Ayokong mga ako pero gagawan ko ng paraan. Babe, may tiwala ka naman sa akin, di ba? Oo naman, meron. Siyempre, boyfriend kita. Yun, kaunting tiis na lang muna, babe. Makakatsyempo rin ako, okay? Ang mahalaga, magkasama tayo ngayon. Papadudod sa loob ng isang taon ng pagiging magkasintahan namin ni Nico ay never niya pa akong pinakilala sa pamilya niya. At ang katuwiran nga niya ay hindi pabor ang mga ito na magkaroon siya ng karelasyon na isang Pinay. Sa totoo lang ay nasaktan ako nung nalaman ko ang bagay na yon. At aaminin kong nagdalawang isip pa ako kung ipagpapatuloy ko ang pakikipagrelasyon kay Nico gayong komplikado pala ang kanyang estado. Pero nanaig pa rin ang puso ko laban sa aking isipan nang papasukin ko na sa aking buhay si Nico o Papadudot. Ramdam ko naman na mahal niya ako at sincero siya sa kanyang intensyon na ipaglaban sa kanyang pamilya ang aming pag-iibigan. Baka ako lang talaga ang may problema dahil naiinip na ako ng mga panahong yon. Kaya nga agad-agad kong sinaway ang sarili ko at pinakalma. Nagtiwala ako sa sinabi ni Nico na gagawa niya ng paraan at mamadaliin upang maging legal na kami sa kanyang pamilya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot masaya naman ang aming relasyon ni Nico. Malaga siya na klase ng boyfriend. Malambing, kuwela at maginoo. Hindi naman sa pagkukumpara pero ibang-iba talaga siya sa mga naging ex kong Pinoy. Mabait at magalang din siya sa parents ko at kasundo ng mga kapatid kong lalaki lalo na sa usapang mobile games. Pakiramdam ko ay wala na talagang makapaghihiwalay sa amin. At ako na ang pinaka maswerteng babae sa balat ng lupa
nang dumating si Nico sa buhay ko. Kaya nga nangako ako sa aking sarili na alagaan ko ang relasyon namin sa abot ng makakaya ko at inuunawa ko ang pagkakaiba ng pamilya ko sa pamilyang kinalakhan ni Nico. Umaasa ako na balang araw ay makikilala ko rin ang mga magulang at kapatid niya dahil mahalaga sa akin ang bagay na yon. Gusto ko na kagaya ng pamilya ko ay matanggap din ako ng pamilya ni Nico. Mabilis na lumipas ang 2 taon ng aming relasyon at hindi pa rin natupad ang pangako ni Nico na ipapakilala niya ako sa kanyang pamilya, Papa Dudut. Pwede pa naman siguro tayong mag-celebrate, di ba? Total, ito na. Nandito na ako. Babe, ano pang isa-celebrate natin? Itapos na yung birthday mo. Alauna na kaya ng madaling araw. Mariela naman eh. Nandito na nga ako. Huwag mo na sanang gawing komplikado ang lahat. At ako pa talagang nagpapakomplikado sa lahat. Eh sino pa nga ba? Alangan naman ako eh. Sabi ko nga pwede pa rin naman nating i-celebrate yung birthday ko. Ikaw lang naman yung may ayaw kasi kamo, ibang araw na ngayon. Bakit? Totoo naman ah. Alam mo nakakasama ka na ng loob. Bakit na naman? Ano bang ginawa ko? Nagtanong ka pa talaga kasalanan mo kung bakit tayo nag-aaway ngayon. Sana sinama mo na lang ako dun sa birthday party mo sa bahay ninyo para hindi ko na kailangan gawin pa lahat ng paghahanda na to sa birthday mo. Masasayang din naman pala. Sinusumbatan mo ba ako sa mga ginawa mo? Hindi! Oo! Basta! Kasalanan mo! Ay, nasasabi mo lang yan kasi emosyonal ka ngayon. Meron naman akong dahilan para maging emosyonal, di ba? Buti sana kung isang beses lang nangyari to. Yung kada sasapit ang birthday mo may iwan ako sa apartment dahil hindi ako pwedeng sumama sa inyo kesyo hindi pa nga kasi tayo legal sa mga magulang mo. Eh anong gusto mong gawin ko, ha? Isama ka kahit bawal? Sabi mo gagawan mo ng paraan. Gagawan mo ng paraan para makilala na ako ng parents mo. Oh, ano nangyari doon sa pangako mong yon, ha? Ginagawan ko naman ng paraan ah. Di pa lang ako makatsyempo. Masyado ka namang atat. Sige, atat na kung atat. Pero bakit? Masisisi mo ba ako? Pakiramdam ko kasi kulang ako Na out of place ako kasi ikaw lang ang nakakaalam tungkol sa akin. Nico, ang tagal na natin. 2 taon na tayo pero ni isa sa pamilya mo hindi pa ako nakikilala. Ano? May plano ka ba talagang sabihin na may girlfriend ka? O gusto mo na lang na maghiwalay tayo para wala ka ng obligasyon na ipakilala ako? Ano? Mamili ka? Ganun. Sige. Ayan. Anong gagawin ko dyan sa cellphone mo? Yan, tawagan mo parents ko, dali. Magpakilala ka. Ipakilala mo yung sarili mo. Sabihin mo girlfriend kita, dalian mo. Yan naman ang gusto mo, di ba? Hindi ka kasi makaintindi. Sinabi ko na sa'yo natutol sila sa relasyon natin. Natsetsempo pa ako para ipakilala ka. Pero nagmamadali ka kaya ikaw na, sige dali, magpakilala ka. Pakilala mo yung sarili mo. Tingnan natin kung hindi nila tayo paghiwalayin. Papa Dudut, sumama talaga ng husto ang loob ko kay Nico. Lalo't nakita ko na parang binabaliwala niya ang nararamdaman ko. Isama niyo na rin ang effort ko sa paghahanda para sa kanyang kaarawan at paghihintay na dumating siya. Oo, hindi naman niya hiningi o sinabi na maghanda ako pero gusto ko ngang gawing espesyal ang pagse-celebrate namin ang araw ng kapanganakan niya. Na-realize ko tuloy na kahit na ano palang haba ng pasensya at pag-iintindi mo, kahit na sinubukan mo ng lawakan ang isipan mo ay darating ka pa rin sa punto na mapapagod ka na lamang at muling maiinip. Tingin ko kasi walang usad, walang progreso ang pangako ni Nico sa akin na ipapakilala na niya ako sa kanyang pamilya. Hindi niyo ako masisisi at feeling ko kasi ay hindi ako nag-i-exist sa buhay ng boyfriend ko. Lalo na nga at walang kahit na sino sa mga kamag-anak niya ang nakakaalam tungkol sa akin.
ipakilala sa pamilya niya? Ganun na nga. Tapos ayun, nag-open up ako sa kanya tungkol doon. Tapos nagalit siya. Sinabihan pa ako na atat. Di nagalit din ako. Nakaka-offend kaya. Sinabihan ko siya na mamili siya. Ipapakilala niya ako sa pamilya niya o magbe-break kami. Tapos? Ayun, binato niya yung cellphone niya sa akin. Tawagan ko raw yung parents niya at ipakilala ko yung sarili ko. Sira ulo pala yan eh. Pero ano, ginawa mo ba? Siyempre hindi. Natatakot kasi ako dun sa sinabi niya na paghihiwalayan daw kami ng parents niya. Alam ko naman daw na di sila pabor sa relasyon namin. Na tumitsyempo lang siya para maipakilala ako. Pero nagmamadali raw ako masyado. Girl, 2 taon na kaya kayo, kaya may karapatan ka ng magmadali. Yun na nga. At saka, Tsaka ano pa? May iba pa? Sige na, ibira mo na, sabihin mo na ano ba yan? hindi lang naman yun yung issue ko sa kanya eh. Marami pa, katulad na lang nung na hindi niya ako pinapost sa social media niya. Sa kahit anong social media account niya, wala. Ay hala. Girl, iba na yan. Ang katwiran niya raw, di lang daw siya pala post, pero nung stino ko yung account niya, nakita ko doon na may album pa nga siya sa mga naging ex-girlfriend niya eh. Tapos, alam mo yun, yung kada birthday nila, may pa-edit pa siya na long message, pero yung sa akin, ni simpleng happy birthday na caption, wala talaga. Hindi kaya sadya yan ng Nico na yan ha? Kasi ayaw niyang malaman ng mga friend niya sa social media na may girlfriend siya. In short, tinatago ka niya. Hindi naman siguro gagawin yun ni Nico. Gaga! Anong hindi? Halatang halata naman sa galawan niya. Naku, alam mo kung ako sa'yo, maalarma na ako. Abnormal na yan, hindi ganyan ang boyfriend. Girl, magduda ka na. Baka may tinatagong baho yung jowa mo. Di ba masyado siyang masikreto? Hindi ko tuloy maiwasang magduda dyan. Papadudot, ayaw ko na sanang i-entertain sa isipan ko ang mga pinagsasasabi ni Feby tungkol sa galawan ni Nico. Pero masama ba akong girlfriend kung hindi ko mapigilan? Naiiyak na lamang talaga ako habang pinakikinggan ang pangre-real talk ng kaibigan ko. Ang sakit-sakit sakaling totoo lahat ng mga sinasabi niya. Hindi pa ako handang maging single noon dahil sobrang mahal ko po si Nico Papadudot. Kaya para hindi ako mabaliw ay sinantabi ko na lamang ang mga posibilidad na ganito na ganyan si Nico. Kaya kahit 2 taon na kami ay hindi pa rin niya ako nagawang ipakilala sa pamilya o mga kaibigan niya. Pinagpatuloy pa rin namin ni Nico ang aming relasyon. Nakontento ako sa kung ano na lamang ang kaya niyang ibigay at pinigilan ko ang aking sarili na maghanap pa ng hihigit pa doon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nung sumapit ang 3 taon namin sa aming relasyon ay umasa akong magbabago ang takbo ng lahat. Yung banguusad kahit papaano. Hindi na rin kasi bata ang aming relasyon para hindi mag-level up. Hindi naman ako umaasa ng bonggang-bonggang may magaganap. Ang gusto ko lang ay katulad pa rin ng matagal ko nang gusto 2 years ago. At yun ang mapakilala ako ni Nico sa kanyang pamilya. Kaya lang parang hindi na yata mangyayari yon dahil napansin ko na lamang na tumigil na si Nico na mag-effort na mangyari ang mga bagay na yon. Hindi na kasi niya nababanggit kapag tinatanong ko siya. Iniiba rin niya ang usapan. Tapos nararamdaman ko na lang na hindi na siya ganong kalambing. Para bang may nagbago sa kanya na hindi ko mawarian ng mga panahong yon. Aminin ko sa inyo, Papadudot, na natakot po ako. Baka yun na kasi yung tinatawag nilang 3-year itch sa isang relasyon kung saan ay sumasapit yung pagkabagot, yung walang pag-usad, at nagsisilabasan ng iba't ibang problema ninyo sa isa't isa. Dahil tapos na ang honeymoon phase ng inyong pakikipagrelasyon.
Babe, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Nababother na kasi ako eh. Bakit? Sa relasyon natin. Sa atin. Nababother na talaga ako. Ano na naman bang problema? Ayan! Anong ayan? Ako? Ako yung problema? Hindi. Oo. Ano ba talaga, Mariela? Hindi ka naman dating ganyan eh. Yung madaling uminit ang ulo. Pero ngayon parang kahit ano na lang ang gawin ko. Kahit ano na lang yung sabihin ko nakaangil ka na kagad sa akin. Inis na inis ka na kagad sa akin. Anong magagawa ko kung kada may gagawin ka, kada may sasabihin ka, nakakainis talaga eh. Saka hindi mo man lang ba naisip yung kagaganyan mo? Kasasalita mo ng kung ano-ano na kesyo bothered ka, may nararamdaman ka. Ultimo kalit-liit ang bagay, may sinasabi ka, sana naisip mo na nakakainis na. Masyado mo na lang binibigyan ng pansin ang lahat ng bagay. Lahat na lang binibig deal mo. Hindi naman ako magkakaganito kung wala naman ako nararamdamang mali, di ba? Nico, hindi ako manhid. Alam ko may nagbago na. Sa atin, sa relasyon natin. Nico, malayong-malayo na tayo sa dating tayo eh. Ewan ko ba kung kailan nag-umpisa to, basta napansin ko na lang, kaya nga kinakausap kita ngayon. Gusto kong malaman kung mahal mo pa ba ako. Kung ano pa bang plano mo sa relasyon natin. Kasi kung tatanungin mo ako kung mahal kita. Oo pa rin ang sagot ko. Sorry, pero nagsinungaling ako. Ha? Nagsinungaling ako sa'yo nung sinabi ko na ikaw na yung babaeng nakikita ko na makakasama ko sa pagtanda. Kasi mukhang hindi na mangyayari yun. Hindi ko na matutupad yung pangako ko sa'yo na pakakasalan ka dahil kailangan na nating maghiwalay. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Mabigat sa akin na gawin ang bagay na to pero wala akong magawa. Naiipit ako sa sitwasyon na wala akong kawala eh. Nico, alam mo hindi ito yung panahon para bigyan mo ako ng bugtong. Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin, ha? Bakit ka bigla makikipaghiwalay? Mariela, pinagkasundo ako ng pamilya ko sa ibang babae. Ano? At kailangan kong magpakasal kasi kahilingan yun ng mama ko na may sakit sa puso. Gusto niya na bago siya mawala, makita niya akong kinakasal. At pumayag ka naman. Wala nga akong magawa at wala rin akong kawala, di ba? Tradisyon na yan ng pamilya ko. Ayoko namang biguin ng mama ko. Ayoko na hanggang hukay madismaya siya sa akin. Ayokong isumpa niya ako kasi sinuway ko yung utos niya kaya pasensya ka na, Mariela. Papadudot, sobrang sama ng loob ko nang sabihin sa akin ni Nico ang bagay na yon. Pinaasa lamang niya ako at sinayang ang oras ko. Buong akala ko ay siya na talaga ang lalaking makakasama kong tumanda, ngunit bigla na lamang naglaho na parang bula sa kawalan ng pangako niyang yon. Ang sakit-sakit din na malamang ikakasal na siya sa iba at hindi po sa akin. Wala na ako nagawa kundi ang umiyak na parang wala ng bukas nang makipaghiwalay sa akin si Nico. Para akong masisiraan ng ulo ng mga panahong yon. Nung iwan ako sa bahay ng ex ko na walang lingon-lingon ay halos hindi ko kayanin. Kaya agad kong tinawagan si Feby para damayan ako. To the rescue naman ang kaibigan ko at agad akong pinuntahan sa apartment para samahang humaguluhol at magalit sa dati kong kasintahan. Isang linggo ang mabilis na lumipas at hindi pa rin ako okay. 3 araw din akong nag-leave sa trabaho para magmukmok. Pero dahil hindi naman ako mayaman, kinailangan ko nang pumasok para kumayod. Buti na lamang at nandyan si Feby, lagi niya akong nililibang at dinedistract para hindi ko maisip na broken-hearted ako. Tuwing weekend ay nakaugalian na naming gumala at sumubok ng mga bagong restaurant sa QC at isang araw ay nakita ko na lang si Nico na papalabas sa isang motel. May kasama po siyang
babae na mukhang walker ayon sa kaibigan ko. Tapos ay ganoon na lamang ang gulat namin nang makita naming nakipaghalikan pa si Nico sa naturang babae bago niya ito pinasakay ng tricycle. Walang hiya ka, Nico! Mariela, Phoebe, anong ginagawa niyo rito? Kami yatang dapat magtanong sa'yo niyan. Nakita ka lang naman namin nakakalabas lang dyan. Dyan! Sa motel na yan! Huwag mo nang i-deny kasi may picture ako dito. Ebidensya. Bukod doon, nakita ka rin namin na may kasamang babae na mukhang bayaran. At hinalikan mo pa nga bago mo pasakayin ng taxi. Akala namin ikakasal ka na. Di ba bawal yung ginagawa mo? O baka naman dun ka sa babaeng yun ikakasal. Tama ba? Siyempre hindi, no? Nakilala ko lang yung kagabi sa... O di huling-huli ka nga! Malandi ka talagang lalaki ka! Umamin ka nga, Nico. Totoo ba talaga yung sinabi mo tungkol sa pinagkasundo ka sa ibang babae kaya hiniwalayan mo ko? Oo, alam ko na wala na tayo. Pero may karapatan pa rin akong malaman ng totoo, di ba? Lalo na't gabi-gabi kong sinisisi ang sarili ko na baka kasalanan ko talaga kaya nasira ang relasyon natin. Na baka sumobra ako. Na baka naging mapaghanap ako, ganun. Oo nga, deserve ng kaibigan ko na malaman ng totoo. Ay, nako! Dami nyo namang arte. Ganyan ba talaga kayong mga babae? Masyado kayong emosyonal, wala naman sa lugar. Anong sinabi mo? Tinatanong ka na maayos ng kaibigan ko kaya sumagot ka na maayos. O baka naman gusto mong makita ang isa pa naming ugali. Gusto mong makita kung paano kami maging bayolente, ha? 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 Ano? Phoebe, tama na. Minahong ka lang. Hindi! Ang hirap eh! Sira ulo tong ex mong tukmol na to eh! Nanggigigil ako patikimin ng flying kamao ko eh! O ano? Sasagot ka ba? Masusuntok kita! Ay, oo na. Sige na. Amin na ako para manahimik na kayo. Pagkatapos nito, talo-talo na tayo, ha? Kanya-kanya na ulit, okay? Baliw! Phoebe, please. Sige na. Magsalita ka na, Nico. Ay, nako. Paano ba to? Dami nyo kasing arte, pero sige, aamin na ako. Hindi totoo yung sinabi ko sa'yo na pinagkasundo ako ng parents ko sa ibang babae para magpakasal. Wala yun. Imbento lang yun kasi gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Alam ko na hindi ka kasi papayag, lalo sabi mo pa nun, mahal mo pa rin ako. Pero hindi na kasi kita mahal, Mariela eh. Ay, mali. Hindi naman talaga kita minahal. Sakto lang, masaya lang ako kasi nandyan ka. Pinapansin mo ako, inaasikaso. Pinatutuloy sa apartment mo pag kailangan ko. Pero wala naman talaga akong planong makisama sa'yo tapos pakasalan ka pa kaya? Yun din ang rason kaya hindi kita maipakilala sa mga magulang ko. Tsaka wala na rin naman talaga akong mga magulang. Ulila na ako simula pagkabata. Tsaka wala rin akong mga kapatid. Sino yung ano? Sino yung mga nasa picture na pinakita mo sa akin na sabi mo pamilya mo? Wala yun, kinuha ko lang yun sa internet. Hindi ko naman nakalain na mapapaniwala ka. Na mauuto kita kaya sinakyan ko na lang. Pinangatawanan ko na lang. Walang yakap pala talaga eh! Ha? Aray ko! Ha? Aray! Ang kapal na Ang mukha sakit! mo! Uy! Ha? Ano ba? Kapal na mukha mo! Sakta ng kaibigan ko! Nakulo ko to? Phoebe, tama na. Hindi! Anong tama na? Kulang pa nga yan sa mag-asawang sampal na binigay ko sa siraulong yan dahil sa ginawa niya sa'yo. Hoy! Nico! Ang kapal naman ng mukha mo na paglaruan ng damdamin ng kaibigan ko? Para ko na yung kapatid tapos sasaktan mo lang? Ha? Napakalandi mong lalaki ka! Kapal mo! Tama si Phoebe. Napakalandi mo. Napakasama mo man, loloko ka, magagamit ka. Buti na lang talaga naghiwalay na tayo. Buti na lang nawala ka sa buhay ko kasi salot ka. Makarma ka sana, Nico. Napaka-abusado mo. Papadudot, isa lang ang masasabi ko, ang kapal na mukha ni Nico na paikutin ako. Napaniwalain ako sa drama niya at bilugin ang ulo ko. Ako naman ay masyadong naniwala at naging utu-uto kaya nahulog ako sa patibong niya. Nakakapagsisi na nagsayang lamang ako ng 3 taon kasama ang huwad na katulad niya pero pinagpapasa Diyos ko na lamang ang karma na pupwedeng ihatol sa kanya, papadudot.
Sa kasalukuyan ay nagmo-move on pa rin ako. Masasabi ko na marami akong aral na natutunan sa karanasan kong ito. May mga araw na nakakausad ako pero may mga gabi rin na bumabalik pa rin sa umpisa ang lahat. Gano'n naman ang paghilom, hindi ba? Hindi diretsong daan, lubak-lubak. Maraming liko at kung minsan ay nakakaligaw. Pero naniniwala ako na makakausad ako at magiging maayos din ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-area ang istorya ko sa Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Mariela. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.